Si Zaldico, syempre, kakasuhan po ito, no? Malapit na, sabi ninyo. Pero paano naman kaya ito mapapanagot? Wala na sa bansa. Alam mo, may puhunan tayo sa Europa eh. Nasa Europa siya ngayon eh. May puhunan tayo dyan. Maganda human rights record natin. Ano sila? Alam nila, we mean well. Tsaka so far, no? Yung the fact that the ICC has the former president in its hands, nakita nila na talaga we want justice to happen. Kaya pag hiningi natin yun, bibigay sa atin, wala naman tayong death penalty. Ang ayaw lang naman nila, magkaroon ng death penalty. Yeah. Sabi niya nasa Europa si Zaldico, no? Where exactly in Europe? Portugal. Portugal pa rin. So tama yung mga balita. Di ba mga netizens, di ba? Naglalabas ng kanya mga picture. Kaya siguro hindi siya naglalabas nga, hindi siya nakukuha ng picture eh. Pero Portugal so far. Kasi nga, pag lumabas siya ng Portugal, malalaman naman namin sa Blue Notice yan eh. I-inform naman kami na kagad eh, ng mga tao. So far, Portugal pa rin siya? Yes. Unless he went by land to another country. Opo. Sa pagkakaalam ninyo, yung sandamukal na yaman niya, naigalaw na ba? May movement na ba? Or talaga nag-hold yung freeze order? May real properties naman siya eh, na pwede rin mahuli. Hindi naman lahat pera eh. Yung iba, na-convert niya na sa ibang assets eh. Meron siyang Bisibis Beach, tsaka meron siyang malaking bahay sa Forbes Park. At meron pa siya ibang assets dito. And yung mga aeroplano niya, hindi niya mababenta yun. Kasi Philippine Registry yan, naka-freeze na yung papers niyan. Hindi na pwede i-transfer ang papers niya. Ito pong si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ano naman po yung likelihood na makakasuhan rin siya? Sa ngayon, actually, I've been on this for the past few days. Ang likelihood na makasuhan siya ng criminal sa ngayon, wala pa. Unless Zaldico comes in to tell him. Pero, ang in-explore namin talaga ngayon civil cases, damages, and other 1379, yung ating civil forfeiture law, pwede natin gamitin. Dito kay former Speaker Romualdez. Basta magkaroon ng AMLA, hanapin natin sa AMLA yan. Hindi lang natin mapakilo sa AMLA dahil walang kaso. So, maybe in a civil case, baka makakuha namin ang AMLA records. Can you walk us through yung ganyan? Paano mapapanagot itong mga ito? Ano to? Novel theory to, Christian. Hindi naman to nagagawa pa dati. Ano yan? Sige. Gross negligence. Gross negligence. Ang isang theory na pwede mong gawin dyan, gross negligence. He was negligent in allowing Zaldico to do what he was doing kasi Speaker of the House siya eh. Siya naman ang pumili ng chairman ng appropriations eh. Kahit hindi siya nag-participate sa minutes niyan, dapat yan, inalam niya rin kung ano nangyayari sa poder ng bayan, sa pondo ng bayan, di ba? Ano yan eh, appropriations chairman is the most pivotal. Pagdating ng SONA, ang iniintay mo talaga, budget submission. Kaya pag namili ka ng chairman ng appropriations, cargo mo yan. Yan ang theory ko ngayon, ha? Yan ang pwede natin gawing theory kasi nga, gross negligence to. So ano exactly yung ikakaso? Ano po yung tawag sa kaso na yun? Hindi, in-explore pa namin yan, ha? Pero case for damages. Damages. Because of gross negligence. Gross negligence, yes. Tsaka, well, if we go to 1379, ill-gotten wealth, kung meron kami makita. Yan ang in-explore pa natin. Kasi you can only open up AMLA when there's a case. Yun ang mga rules na dapat magbago eh. Nga po, kaya importante yung yung lifestyle check, no? Tsaka yung SALN. Yes. Para ma-compare ninyo yung yaman. Hindi po ba? Exactly. Yun. Kaya nga, lifestyle check is one. Ang maganda lang dito, kung talagang gusto ng Ombudsman's Office, nagagawa talaga ang lifestyle check. Meron na nagawa na yung dati. So it can really be done. Yun lang talaga yung maasahan natin sa ngayon, making do with what we have. Pero sabi ko nga, basta may evidence na ibibigay na malilid kami, gagamitin namin. We'll use it. Okay. So itong novel approach na iniisip po ninyo, pwede rin po ba itong gamitin kay Chis Escudero? Pwede rin yan. It can also happen. Pag hindi mo nakuha ng patayo, ikunin mo sa paupo. Di ba? Pero nga, speaking of former Senate President Chis, ano naman yung likelihood na makakasuhan din po siya? Whether criminal or civil? Mataas din ang likelihood. Kasi nga, kung titignan mo yung narration sa atin nung nangyari sa budget,
kung talagang pakikinggan mo lahat ng side dyan, ang naikwento sa amin dyan, he took over the budgetary process. Siya naman ang nagmando ng budgetary process. Nawala nga si Grace po sa budget na yun. Kasi nga, he took over everything. Kahit si Grace po yung Finance Committee Chair. Yes. He took over the job of Grace po. Which particular budget po ito? 2025, 2024? 2025. Yung current budget that we have. Oh, yes, Okay. yes. Oh. Yun din po ba yung nag-approach sa pagkakaalam ninyo ni then Speaker Martin Romualdez? Na hands-on din siya. He took over then or very much involved sa budget process. Hindi ganun si Speaker Romualdez, hindi ganun talaga. He never doubles in details. He lets his people do the thing. Kaya nga, yung negligence theory will come in handy. Yung talaga, gross negligence theory will come in handy. Doon sa pagkakaalam niyo, how, when you said, si Cheese, took over the budget process, what exactly did you mean? Yun nga, siya na talaga nagmando. Silang dalawa ni Saldi ko nag-uusap doon. Sa Saldi ko nagkasundo. Oh. Tungkol saan small po? committee. Yung small committee ba yun? O yung sa Yung sa After BICAM? After BICAM, yung small committee. Siya mismo dumating doon. Di ba, nakunan nga siya ng picture sa papasok sa house. Di ba, siya na mismo. So si Zaldi tsaka si Cheese yung nag-usap? I think so. I think that's the narration that to be got from all indications. Yun ang nangyari. May mga witnesses po kayo dito? Kumukuha pa. Naghahanap pa tayo ng matitibay na pwedeng magbatas ng theory niya. Pero I think meron tayong CCTV makukuha. Aalamin natin. Pero meron po bang willing na kumanta doon sa BICAM or sa small committee? Alam mo, kasi yan, Christian, institutional yan. Ang Secretariat ng Appropriations is always there. You can always ask them. And institutional yan. They've been there forever. So they really remember each and everyone who walks through that room. Hindi naman sila nawawala dyan Yung Secretariat ng Appropriations, andyan lagi yan. Pinagdaanan ko na yan Although I was never in the BICAM, I was never really put in the BICAM except for once, para ako nakila extra sa isang tabiron. Pero yung BICAM na yun, yung pinakamalaking BICAM yata yun, nung 2019 ba yun? O 2020 budget, bago nag-pandemic. Ang laki ng BICAM nun. Naalala ko yun. Parang kami nun, parang 4 na po kaming tao sa BICAM Nung panahon na yun. Yun lang napuntahan ko. Wala akong napuntahan na iba. So dito, kung nag-uusap lang talaga rito si Cheese at si Zaldi ko, so sila nakakaalam doon sa mga massive insertions na eventually yung malaking bahagi napunta raw sa korupsyon. Yun. Yung 182 billion na pinag-uusapan dyan. Yun yung isang tinitingnan natin.